Naging tapat ba tayo sa ating panindigan, lalong-lalo na sa ating pagmamahal sa isa't isa? Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng Biyernes, nasa ika-16 na araw na tayo sa buwan ng Agosto, 2024. Ngayon ay inaalala din natin ang kapistahan ni Senyor San Roque, isang bantog at kilalang santo na naging tagapamagitan ng lahat, lalong-lalo na ng mga may sakit, sana sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon at panalangin ni Senyor San Roque, makamit natin ang kaginhawaan sa lahat ng ating mga karamdaman. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 3 hanggang 12. Dito, mababasa natin at maririnig natin na mayroong isang napakasimpleng diskurso tungkol sa pagmamahalan ng mag-asawa. At dito hinihingi yung katapatan ng pagmamahal na ito. Sa panahong ito, sana hindi lang makita yung kung ano yung hinahanap at ano yung kailangan natin sa pag-aasawa, kundi makita yung panindigan at katapatan na kahit anong mangyari ay nagmamahalan pa rin kayo. Sa konteksto ng mag-asawa, makamit ang tapat na pagmamahalan kung ang bawat isa ay mayroong panahon na makinig, mapakinggan, na nagkaisa sila sa mga desisyon, mayroon silang panindigan, mayroon silang pagpapahalaga sa bawat isa. Hindi lang yung iniisip kung ano ang personal na pangangailangan at advantage, kundi tinitingnan ng mabuti yung kapakanan ng bawat isa. Dahil alam natin na kung maganda ang ugnayan ng mag-asawa, nagmamahalan sila ng tapat at naisabuhay ito, ang kanilang mga anak ay maging saksi at maging mabuti dahil sa nakita nilang kakaibang ugnayan ng kanilang mga magulang. Ugnayan na nagpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat na alagad at saksi mo. Idinadalangin namin sa araw na ito ang aming mga magulang, ang lahat na nasa estado ng pag-aasawa, na maging tapat sila sa kanilang pagmamahalan. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.